first paano mag-apply, no, ng isang DOST project. Let's answer dito. And then also after you figure out na how to apply for a DOST research project, how do you manage it? How do you maintain the project? Ano yung mga expectations ni DOST? Ano yung mga ipapagawa niya sa'yo na reporting? So because I know you're very familiar with government processes, di ba? So very tedious, no? Madaming documentation, requirements, and I would say para kang nag-run ng isang company, no? Pag nag-run ka ng DOST funded na project, no? So kailangan mo talaga mag-hire ng full-time staff, no, for administrative duties, for financial reporting, financial management, for managing the finances. Even yung full-time staff kasi you have deliverables in the project, no. So in my own experience, napakahirap DOST project kung puro students, no, kung puro students yung kasama sa saglit lang. Meron kasi tayong additional participant dito, pinalapit ko na lang. Kasi lahat naman tayo nasa Zoom ngayon. So as I was mentioning yun, so very tedious yung pag run and manage ng isang DOST project. So as I was saying, if you will rely fully on students, lalo na mga undergrads, mabata, magka-problema ka talaga with your DOST projects kasi it's like running a company talaga. So can I see a show of hands or kahit thumbs up kung sino sa inyo yung nakapag na yung meron currently or kahit completed DOST funded project before? Sino na yung ma-experience working with a DOST funded project? Meron na ba? So kung wala pa, that's also good, no? So ibig sabihin, beneficial sa inyo yung talk natin this afternoon, no? So I'll show you first how to apply for a DOST funded project. I'll walk you through the processes and I'll even show you the forms, no? Yung mga forms na pinilapan ko dati. I'll share with you guys, no? So first ito yung attendance ito. Kung hindi ka pa nakapag-fill up ng attendance ka na, fill up ka na. Sige. Yan. So first, meron different ways na to find DOST call for proposals, no? So hindi ka pwedeng basta-basta lang mag-submit, no, ng proposal sa DOST anytime. Kailangan mong abangan kailan yung call for proposals. Usually mga 30 days, mga 30 days yan. May mga call for proposals which are longer na umaabot ng mga 3 months siguro. So you can go to this website na dpmis.dost.gov.ph, no? Tapos makikita nyo dyan yung mga open na calls, yung mga closed na calls na rin, no? So let me open din ito sa screen mismo. Makita natin. Ayan, so you can go dito sa dpmis.dost.gov.ph. Kasi just click on call for proposals. Makikita nyo dyan yung mga pwede nyo pang applyan. So, balik scientist program. So, syempre, hindi tayo pwede dyan unless na meron kayong balik scientist sa USTP, no? So, ito open pa to July 1 to July 15. DOST JSPS Joint Research Project. Pwede pa itong applyan June 16 to September 3. But I think in JSPS, Japanese, parang Japanese professor something. So, probably kailangan mo ng partner university or professor from Japan dito. You can do a Google search, no? Tignan nyo yung specific guidelines ng call for proposals. So, ito yung mga other calls, no, na nag-close na within the year. Usually kasi yung proposal cycle ng DOST from February to March or yung sa engineering na around March siya.
Pero minsan may umaabot hanggang April to May, no? Kaya ito yung mga ano, no, yung mga other proposals, no? Ito mga for ano to, for startups, 'di ba? So research in advancing commercialization. Ito, yan yung schedule. So usually same time of the year yung call for proposals yan. So kung na-miss na natin siya this year, you can still prepare, no, for next year. Tapos pwede nyo siyang applyan. So maraming call for proposals si DOST. So even si NRCP, no, meron siyang call for proposals. I think itong si NRCP, magkakaroon pa siya ulit around August. No, last time yung pinakahuli kong NRCP project, around August yung call nun. So pwede nyo abangan yun, no, kung meron sa inyong NRCP um, members. Kasi ang dami yan, doon natin pwede apply na mga DOST call for proposals. No? Yan. So, yun yung step 1. So, you can go to this website yourself, tapos check yung mga available call for proposals, or if you are also connected or familiar dun sa regional DOST office nyo, or kung may kilala kayo sa main office, you can contact any of the DOST project managers, no? So, di ba may mga ano yan, may mga attached agencies yung DOST, meron DOST PSHERD, yung mostly for engineering. So, meron DOST Picard, yung I think for aquatic, ano naman yon. Madaming mga attached agencies yung DOST. Each attached agency, meron silang project managers yung tawag sa kanila. No? Yung mga project managers, sila yung nag-handle, as their position implies, project managers. Sila yung nag-handle ng mga projects, na sila yung nagmamanage. Sila rin yung nag-accept ng mga proposals. So sila yung nagpa-process ng review ng proposals nyo. So you can talk to a project manager from your local DOST office. Pwede mo din siyang tanongin, meron ba mga available calls ngayon? Kasi ito mga call for proposals na ito, ano din yan, ano? Meron yung specific guidelines, no, na meron silang identified na priority areas. Minsan ano pa yan napaka-specific na kailangan yung isasubmit mo about design ng electric hybrid bus. Ganon. Minsan ganun siya ka-specific, no? So, yes, so. Sir, may Ah, kung naalala mo, sir, yung una natin doon sa Bulgari. Past shape ng research, and then bubukas ako ng account sa P-Shirt. Diba? P-Shirt, saka yung isa dito, UST. So, plano ko sana, sir, na mag-apply din sa 2026 Japan version. Kailangan pa ba na apply, or sila na yung DOST ko sana yung portfolio namin sa portal nila? Nasaan yung yung proposal, nabuo mo siya? Anong ginawa mo doon sa proposal? Sinubmit mo? No, sinubmit ko sa online. Paano mo sinubmit sa P-Shirt? Via email or sa portal? Ayun, ipaprocess na nila yun. So, mamaya pakita ko din sa iyo yung itsura ng portal. Tapos, or baka kailangan na i-heads up yung project manager siguro. Ito mismo? Ito ba yung sinubmitan mo? P-Shirt, sir. Alin, ito ba yun? Yung sa P-Shirt, pero closed na ba siya? Kailan siya na-close? May? Medyo matagal na rin Kasi isang possibility, kaya hindi pa sila nag-feedback. Baka hindi pa tapos yung review. Kasi may technical panel pa yan Oo. So kumbaga confirm na receive nila kasi may feedback Oo. Follow up mo lang. Kung may nag-email sa'yo before na project manager, follow up mo lang yung status sa kanya. Kahit pwede naman, pero kung may email address ka nung project manager, pwede kang mag-email sa kanya. Bali, mas maganda ba? I-mention ko na, sir, may balak. How about dito na? Hindi, pero yung nasubmit mo siya through DPMIS? Yes, sir. Oo, kung naman, basta nakapasok yun sa DPMIS, tapos open pa yung call, nakaabot ka sa deadline, ma-receive nila yon. So probably kung hindi pa sila bumabalik sa'yo ngayon, pero nag-acknowledge naman sila no? So ibig sabihin, na-receive nila.
baka meron pa silang pina-process, like baka meron pang kino-complete na review Bale yung or gano'n, unang oo. Oo. feedback nila sir na why not dito ka na agency, PICT. Tapos nag-respond ka or hindi na? Hindi sir, kasi bago niyan, nag-apply din ako sa ganitong call for proposal. Yun nga. Naririnig niyo ba yung boses niya or boses ko lang yung naririnig niya din? Para kasali kayo sa conversation. Sige, tuloy mo lang. Sounds like Sige, no. Balikan natin mamaya, no. Pakita ko muna yung buong process para makita mo din, no, kung i-followed yung tamang process. So ito guys, yung call for proposals. As I mentioned, yung bawat isang submission dito, meron siyang sariling guidelines. So sa lagi itong JSPS, for sure, kailangan mo siguro dyan ng Japanese professor as a collaborator. Tapos, ini-specify nila dyan, 50-50 ba yung funding? No, may mga ganun na detalye yan na you have to follow. And ma-recommends din sila minsan for co-funding. Like, kunyari, si USTP, kailangan i-fund niya yung 20% ng pinapropose mo na amount. Let's say, kung nag-request ka ng 10M from DOST, kailangan maglabas ng 2M ni USTP. May mga ganon sila na requirements minsan, no? So, you have to make sure na nakikita niyo yung mga yon. So ito yung natin, call proposals. And then from the same website, no, pwede mo ding i-check yung Execom schedule. Ito, pwede mo lang i-check dito yung yung sa'yo. Dito sa Execom, nandito rin kasi yung nila eh. Ito yung pinaka-latest nila na review, June 10, 2025. So kapag let's say na June 10 mismo ngayon, no? Kung June 10 mismo ngayon, magiging activate itong page na to. Tapos as in makikita mo kung nasaan na sila dun sa agenda. So usually nade-delay yung review as expected man yun. No? Pero mamomonitor mo kung turn mo na. Kasi usually dapat kapag day of review ng proposal mo, on standby ka sa Zoom, no? Para in case na may questions yung technical panel sa'yo or yung directors ng DOST, pwede kang mag-jump dun sa call. So kapag saktong day ng evaluation, magiging active to. Parang meron yatang bar dito or something na makikita mo kung naan na si dun sa agenda for the day, no? Kung yan. So, okay, going back. So yun, so ganun maghanap ng call, no, for proposals sa DOST. So next, submitting your proposals. Same website pa rin, no, sa dpmis .dost.gov.ph pa rin. So you just go to the homepage. Tapos, dapat pala mag-login. Naka-login na ako eh. So, kung hindi ka pa naka-login, dapat login yung lalabas dito. So, you just click login. Tapos, enter. Kung first time mong magsasub ng DOST project, kailangan ka muna mag-register. So, click register, gawa ka ng account. No? So, kapag meron kang account to, pwede ka na mag-login, tapos pwede ka na mag-submit ng proposals. No?
nila. Sorry, nadi-disconnect kami palagi. Sige, let's give it one more try. Yan. So, anong mga information na kailangan mong ilagay, no? So, technically, I would not recommend na um, you write your proposal from scratch dito sa website agad, no? Yung recommendation ko is, dito pala si Murphy. Good afternoon, Murphy. Yeah, so yung recommendation ko is you prepare muna yung forms in advance, no, sa Microsoft Word document. Tapos later on, pag natapos mo na siya, when you go to DPMIS, copy-paste mo na lang, no, yung information dun sa sa website. Kasi the same information, nag-a-appear din siya dun sa detailed research proposal form ni DOST. Na syempre, I don't expect you naman to complete the proposal in one sitting, 'di ba? You will write that for a few days, maybe a few weeks. So, gawin mo muna siya. Gawin mo muna yung form 2B, which I will show also later. Pag na-fill out mo na yung form 2B, doon mo na gawin sa website kasi technically magka-copy paste ka na lang naman doon. Okay, so let's check out some forms. Okay. So I can to use mga forms. So ito muna pala, I want to show you as an example document. Yung tawag nila dito sa DOST is rejoinder document. So basically, kung meron na kang experience guys mag-submit ng conference paper or journal article, technically ito yung response mo do sa reviewers. 'Di ba? So naka-experience na siguro yung iba sa inyo, 'di ba, na mag-submit sa journal ng research paper or sa conference. 'Di ba yung reviewers magko-comment yun 'di ba, magpapa-revise sila sa inyo ng paper nyo. So si DOST i-require ka niyang mag-respond one by one dun sa comments ng technical panel reviewers niya. And yung tawag nila dun sa response document na yun is rejoinder. So ito yun, no? So ito yung comments nung um, technical panel reviewers ko before, and then ito yung response sa kanila. No? So you just respond to each question one by one. Haba din, no? mahaba yung response dyan. Madami silang questions So, yung advice ko lang dito, general advice, no, is same din, no, when writing a journal article, you can apply the same advice. Just be polite. No, be polite and objective no do sa responses, kasi I have colleagues before, no, na or baka kayo din, no, baka meron sa inyo na naasar minsan sa comments ng technical panel, no. So um but just be polite, no, and be objective sa pag-respond sa comments. If you feel na if hindi kayo nag-agree do sa suggestion ng technical panel reviewer, that's okay, no. You can reject them, but you have to reject them politely, and you have to explain politely then, no, why you're rejecting yung suggestion nila. Or if it's harmless naman yung suggestion nila, I think it's doable, you can accept it, di ba? And it won't hurt to thank them at the start, di ba? Thank you for the suggestion, di ba? So, yun yung tip ko. So, it works all the time, no? So, for journal articles, conference papers, research proposals, respond to the reviewers politely. No? So, napakalaking bagay nun. So, assuming they accept, no, yung rejoinder that you submit, and you pass the process, you will be granted yung funding, no, na nire-request mo. So sometimes pwedeng magne-negotiate sila dun sa budget, no. So if you're requesting for 10 million, for example, they can tell you na we only have a budget for 6 million. Can you do this project for less
cost, no? So that happens. No? So that's up to you, no? If you think naman na negotiable yung cost ng project, pwede kang mag-reduce ng scope, mag-reduce ng equipment. That's up to you and the project manager to finalize, no? So yung ano lang pala dito, yung isang downside, no, for DOST projects is usually if you submit a proposal now this year 2025, no, usually yung funding nito guaranteed siya 2027 pa. So matagal, no? Medyo mga 1.5 years yung wait para ma-start yung project. But usually naman, merong savings si DOST, no? From previous year, no? Check ko lang tong chat. Sir, meron po bang recording ng meeting para may ma-review kami kung sakali? Yes, meron itong recording. Nag-record tayo sa cloud. Let me confirm. Record yan. Recording to the cloud tayo. We'll share yung recording nito. Ano? So, ano nga ba yung sinabi ko? na ano ako, doon sa ano. So, ano nga ba yung pinag-uusapan natin? Nawala ako doon sa ano ko, train of thought. So, sa submission, no, nung let's say you pass, and yung may savings, sabi ko, yeah. So, si DOST usually, meron siyang savings, no, from previous years. So, if yung budget requested mo is not too big, so ano ba yung not too big? Sa tingin ko basta malaki na rin to, no? Pero less than 20M, may chance yan, no, na makuha mo next year. Kasi believe it or not, no, may mga projects na umaabot ng 50M, 100M, 100, more than 100M. Meron mga projects na umaabot ng ganun. Yung halos bumibili sila ng isang buong laboratory facility siguro. Meron mga ganun. Kung nagsisimula ka lang, 5M or less. 5M or less. Kung medyo second, third time ka na, pwede ka na lumagpas ng mga 10M. Kung professor level ka na, pwede ka na sumampa ng 20M. Yun talaga dapat recognized professor ka na. Ikaw na talaga si professor, ano talaga. Yun talaga, sila na yung si DOST na yung lumalapit sa'yo kapag ganun na offer na sila na meron kaming project needed for this, can you do this? So, yung mga ganun. Yung mga umaabot ng 50M pataas, usually ano yan, yung mga nag-a-apply yan na mag-create na research center. No? Or hindi ko pala na mention doon sa introduction kanina. May kasi tayong tinatawag na program, no? So yung pag nag-a-apply ka ng isang research project, no? Research project na mga around 5 to 10M, kahit 20M na umabot. Pero basically meron ka lang siguro mga 3 to 4 set of specific objectives na kailangan ma-complete. Yung parang thesis level, no, na project. Tinatawag pa na project 'yon. Pero meron kasi mga sobrang laking project, no, na ang dami niyang separate components. Ang tawag doon, program na. No? Yung isang program, kailangan comprised siya ng at least 3 projects. Tapos each project, kailangan merong kanya-kanyang project leader. No, kaya yung mga ganon, yung programs, umaabot sila ng 50 million, 100 million, no? Because comprised sila ng at least 3 component projects, no? So, yan. So, yun yung isang reason din, no, kung bakit lumalaki ng ganon, no, yung project. So, of course, as I mentioned, if you're just starting out first project, you start small muna kasi you have to build your relationship then, no, with DOST. Kailangan magkaroon muna sila ng confidence sa'yo that you're capable of managing those funds, no, that project. So eventually, once you gain their trust, no, pwede ka nang mag-apply, no, na bigger project. Kasi kasama sa evaluation yun eh, ini-evaluate nila yung personnel, no, yung team. Tine-evaluate nila yung team. Kasi not just you also need to submit yung CV, yung resume din ng mga team members mo. So, in-evaluate din nila yon. So, kung may kilala sila doon, ano na ba yung na-accomplish ng mga tao na to? Can we entrust them with this much money for this project? So, yun. Sa start small, and then eventually you build your reputation sa DOST din. Let's take a look at some forms. So, ito yung tinatawag ko na form 2B. So ito yung tinatawag ni DOST na Detailed Research and Development Project Proposal. So technically, parang ito yung pinapagawa natin sa mga thesis students natin, no? So meron itong background,
objectives, problem statement, 'di ba? Methodology, references, um, budget, cost, work plan. So technically, it's pa siya thesis proposal, project proposal siya. So standard form ito ni DOST. And yung different boxes na nakikita nyo dito, yan, sites of implementation, type of research, rational. Sige, scroll down. Rational or background, yun ang background ng review of literature, di ba? Parang thesis, no? Scientific basis. Yung mga nakikita nyo dyan na mga boxes, yan yung mga exact same boxes na makikita nyo dun sa DPMIS, no? When you submit your proposal. Okay, so ang recommendation ko is you accomplish this first, no? So from the DOST website, pwede ka din mag-download ng Word version nitong forms na to. So you can fill them out, no, during your own time kasi usually you would need a couple of days, no, to fill this out. Then fill up mo muna to sa Microsoft Word, and then once you're finished filling this out, you go to DPMIS, tapos i-copy paste mo na yung mga is doon, no, in yung photos pwedeng kasali. Okay, let's just check yung contents nito. So nasa literature review tayo. And then objectives. So I think we're all used to as faculty members, we're all used to setting up objectives of the study. So yung objectives natin dapat short lang yan, no? Usually one objective is just one sentence. Tapos syempre dapat measurable and time bound, etc. No? So yun yung mga objectives natin. Methodology. So if you notice, it's not that long, no? Kasi kung thesis document to, you will be writing long paragraphs, no? So but itong buong proposal na to, ito yung tinatawag nila na parang capsule proposal pa lang, no? So 10 pages lang siya, no? It's already a full proposal, no? So capsule proposal na siya. So you don't need to submit 50 pages, no? Hindi siya talaga, it follows yung thesis outline, pero yung in terms of yung length contents, hindi siya ganun kahaba. Yan, target accomplishments and outputs. So for DOST projects, expected palagi yan yung 6 P's na tinatawag natin. Publication, patent, product, people service, place and partnership, policy. So yan yung required na outputs ni DOST. No? So you have to identify ano yung potential outputs related to each P na nandito. Ano? So, publication, so you commit ilang publication yung kailangan mong ma-produce, no? What kind of publications you can produce from this project. Product, so are you going to have any tangible products from your proposal. People service, so ito yung for example, if you will be hiring some young professionals, no, young engineers, young programmers, pwede mong i-mention dito. So for capacity building ng Filipinos yan, no? So dapat meron ka ding component sa project mo na you're helping develop talent, no, in the country. Places and partnership, kung meron kang hindi actually kung kailangan, no, requirement ni DOST na meron kang government or industry partner, no? So hihingi sila actually ng letter of support dyan, no? So doon sa DPMIS, doon sa going towards the last page, na last section ng submission form nila, you will be required to attach letters of support, no, for your project. So the letters of support, one, you should have one letter of support, no, coming from your university head, no, yung vice president or vice chancellor for research nyo. And then the others, 2 or 3 letters of support can come from government, no, offices, or companies, no, industries, no, which are willing to support you in your study. No, so let me show you an example. So this is from my university before. So basically, ano ba nilalaman ng letter of support? Generic naman yan, no? So first, mag-introduce yung vice chancellor nyo about yung vision, mission ng school, probably in one short paragraph.
No? So, but typically kami yung sumusulat na nito, and then we just ask them to sign it. No? So probably you can also do the same. No? You can draft the letter of support for your vice chancellor, tapos papirma na lang no, dun sa office niya. And then after that, you can mention how the project aligns no, with the goals of the university. Then syempre ano yung benefits no, ng Philippines in general for your study. And then also, the vice chancellor no, has to mention here also ano yung mga different support na pwedeng ibigay ng university in kind. No? Hindi naman kailangan na direct expenses. Like kung meron kayong funding for conference presentations, pwedeng i-mention dito. Kung meron kayong funding available to hire student assistants, student researchers, pwede nyo isama. Kung meron kayong funding for publication processing fee, pwede rin i-mention dito yon. So after that, this should be signed by your research head ng university. Okay? And then ito yung isang example ng galing naman ito sa government. Ito nakakuha kami ng letter of support noon sa Department of Transportation. Yung signatory namin dito noon is UC-USEC Mark De Leon. So it doesn't have to be this high. No? Hindi naman kailangan na undersecretary level. We were just lucky then na kilala namin si USEC Mark no kaya nakapagpa-sign sa kanya. But kahit director level siguro at the minimum no. So kasi 'di ba may USEC, ASEC tas I think director level. So kahit siguro director level at the minimum pwede no. So yung mga agencies na lalapitan nyo are yung mga related agencies sa inyo. So like on another project, yung project namin was related to road safety. So nakalapit din kami dun sa DOH. Kasi 'di ba pag road safety, meron ding agenda si Department of Health doon. So yun. So yun yung mga So kung related sa energy efficiency, renewable energy, you can go to DOE, no, you ask support from them. And then you can also ask support from companies, no. Kaya I encourage you no to attend sa Friday no kasi may tayong guests from industry, from Aboitiz Power tsaka Meralco Power Academy. So that can be your chance to know them no and for them to know you also para if you want to partner, baka mali mo makahingi kayo ng letter of support, 'di ba? In the future for your research proposal, no? Ito yung research letter of support. People service place and partnership. So requirement no ni DOST na meron kayong partner ng government institution, another university perhaps or a company no. So please see, so optional ito, I would say na depende kung may policy component yung study. Yan, pwede rin no. You can mention na ano yung mga potential contributions to policy making ng research nyo. Ganito, standard naman to, potential impacts, potential social impacts, potential economic impacts, target beneficiaries. So, filapan nyo na to, no? Ito din yung ika-copy-paste nyo dun sa DPMIS website. Gender and Development Score, merong scorecard si DOST dyan. So, let me open it. Ito, you can also download this from the DOST website, no? So, filapan nyo lang yan ng mga, lalagyan mo ng X mark, no, each question, tapos automatically napopopulate itong points. And then we'll see here at the bottom yung score mo. Meron silang minimum requirement dyan. No? So ito, so yung 7.8, dito siya pasok. Sa proposed project has promising God prospects. No? So proposal is a conditional pass. So ibig sabihin, kung mababa yung GAD score mo, you have to explore further no paano paano ma-enhance na yung score mo. So ito naman ito about gender sensitivity to, yung making sure na balance yung gender distribution within your team. Kino-consider mo dapat yung needs ng women and children dun sa projects mo no. So yan. And then sa website, you just put in yung score, yung GAD score mo doon, and then I think you need to attach yung spreadsheet file later. So limitations of the project, as I mentioned, parang thesis project, di ba? So hinihingi natin sa students natin yung
scope and limitations ng study nila. So ano ba yung mga potential risks dyan? No? So what if meron kang partner company and then nag-back out siya last minute? Ano yung mga risks doon? No? So you can mention those risks here. So ito yung form 2B. At pinaka-important, no, syempre ang Form A, no, ito ang project line item budget. Okay? So, mada-download niyo rin yung Excel version nito. So, meron silang spreadsheet version nitong document na to from the DOST website. So, yeah. Standard naman ito. Na yung mga line items na nandyan, standard yan, no? So, hindi ka pwedeng basta-basta maglagay ng kahit ano dyan na line item na dapat nandun siya sa standard DOST line items, no? So, let's go through important stuff dito. So meron 3 parts ito: personal services, maintenance and other operating expenses, no? And then equipment outlay. So meron 3 parts, no? So first, personal services, no? Lahat ng ilalagay mo na personal dito, na line item, dapat full-time staff mo 'yan. No, hindi pwedeng meron silang ibang trabaho. No, hindi ka kung part-timer lang sila sa hindi mo sila dapat ilalagay dito. No, so yung expectation ni DOST kapag binudgetan mo 'yan under personal services, full-time ano 'yan, full-time staff mo 'yan. Pwede sila mag-part-time siguro sa ibang work, no? Like pwede silang part-time faculty sa USTP, basta dapat wala silang other full-time job. No, dapat yung full-time job nila yung project mo. Okay? And then for the rates nito, standard naman 'yan, no? Standard yung rates ni DOST for salary. Nako lang yung salary scale. Saan nga ba yung salary scale? Let me check. Baka nandito. Ayan, okay. Kasi ako hindi lang alam kung ano na yung pinaka-latest ngayon. No? Tinatry ko maghanap ng 2020 for 2025 kanina. Wala ako makita. But you might be more familiar on this one, no? Kasi I think baka ginagamit niyo rin yung same scale, no? So, ayan. So, merong mga salary grade dyan. And then, pag DOST positions, ito yung mga title, no? So, you just have to care and you have to follow yung prescribed monthly salary ng each position dyan, no? So, yung mga search assistants, kung may mga secretary na i-hire, yung mga administrative persons, yung mag-prepare ng mga financial reports, pwedeng kunin nyo dito sa mga, sa mga administrative positions. Yung mga admin assistant. So, basically, admin assistant, mga secretary natin, no? So, depende siguro kung doon sa seniority ng person, no? Kayo na mag-judge kung ano yung level na ibibigay niyo sa kanila. And then yung mga research assistants natin, yan yung mga science research specialist, no? Ito. Science research specialist 2, meron ding science research specialist 1. So ito yung prescribed monthly salary sa kanila. So again, full-time position yan. Hindi sila pwedeng part-timer sa inyo. So you have to follow yung rates na yan. The exact rates, no? Hindi pwedeng magkamali kahit piso lang, no? Otherwise ibabalik yung ibabalik yung proposal niyo, no, pag hindi sakto yung rate. So, ilalagay nga dito, syempre multiplied by the number of months or the number of persons. So even for computer programmers, meron silang recommended rates, no? And then you see here, 2 columns yung funding dito. Merong implementing agency, tapos merong DOST. Na yung implementing agency, yan yung institution nyo. So basically si USTP. No, so required, maybe ask for the actual attendance link. I think edit link siya. Okay. So Marfi, if you're still here, no, so meron nagtatanong about dun sa actual attendance link. Or I can also put it nandun kanina sa... okay po. Sige po. I'll resend. Thank you. Sige. Ayan, so
kalimutan ko yung exact requirement ni DOST for counterpart funding. Probably around 15%, no? So, as I mentioned, kung nag-request ka ng 10 million, hihingi ng 15% counterpart funding si DOST. So when you encode itong line item budget sa DPMIS, so i-enter mo din isa-isa yan, no? Line per line. I-enter mo yan sa website, sa DPMIS page. Kung compute yun ni DPMIS website mismo, magkano na yung counterpart funding mo. Hangga't hindi siya umabot ng 15%, hindi mo masasubmit yung proposal, no? So, yun, meron siyang safeguard naman na, yun, okay? 15% na pag-uang. Mm-hmm. Yes, oo. So yung website mismo, i-compute ngayon. Pag nakita niya na hindi ka pa umabot ng 15%, i-flag ka niya. Hindi ka makakapag-proceed. Mm-hmm. Yan. So ano ba yung mga pwedeng counterpart funding? So depende dun sa institution nyo, no, kung ano yung mga available din. Like for example, baka meron kayong program na pwede kayo mag-apply for deloading, na babawasan yung teaching units nyo as full-time faculty. Pwedeng i-judge yun as equivalent cost. No? Kasi as I mentioned, hindi naman kailangan direct cost eh. Hindi naman kailangan maglabas ng pera ng university. Pwedeng in kind. Like, baka ma-negotiate mo sa vice chancellor mo na magturo ka lang ng half units ngayon, this term, di ba, para mag-focus ka sa project. So yung half time mo, yung sa salary mo, yung 50% nun, pwede mo siyang i-declare as counterpart funding. No? Or let's say, for example, yung university, nagbigay siya ng office space sa project mo. So sabi sa'yo ni Vice Chancellor, o yung room 502, sa'yo na yan. Gamitin mo yan habang ongoing pa yung project mo. Pwede mo ding lagyan ng cost yon, ng value, no? So technically, meron kang free rent, di ba? For office space. And kung may office space ka na, sunod-sunod na yon. Siyempre, gumagamit ng aircon yung office mo, pwede ka din maglagay ng utilities. So meron din dito, ito, utility expenses, water and electricity expenses, no? So kung binigyan ka ng hub ng university, no? So tapos doon mo ilalagay yung equipment mo, yung mga 3D printers mo or what, 'di ba? Yung mga computers mo, gagamit ng kuryente 'yon. Pwede mo ding presyohan, no? Magkano yung utility expenses nun. And as I mentioned earlier, kung meron kayong option na mag or na-disconnect ulit. Maulan po ba dyan, Doc Neil? Ano yan? Maulan dyan sa maulan. CDO? Or maaraw? Bakit di pa naman umuulan, no? Di pa naman. Mamayang gabi pa siguro. Sa gabi umuulan din. Ba't naka-online kayo, sir? Asan yung mga participants? Tabi. Doc Neil? Wala ka. Kahapon, mas in person kahapon eh. Ay, hello. Rinig niyo ba ako? Nawala, Doc Neil. No, I was asking po if, why we're online, asaan sila? Oo. Nakaano kasi kahapon, mas madami kaming kahapon in person. Siguro mga 10 persons yun. Yung ngayon, meron isa dito na in person and most of them nag-ano sila online. Kasi apparently nakaano pala sila ngayon, naka-summer break sila. Kaya yun, most of them ngayon nag-ano sila. But yun, hopefully sa other days, mag-in-person sila ulit. Kahapon meron namang mga 10 persons na nag in-person. Tapos meron ding mga a few na nag-online din. Okay. Sige, so okay lang ba yung ko? Okay lang naman yung connection. Nagtry ako lumipat sa sa data, sa phone.
Let's check. Now, just let me know no, kung mas maganda yung connection kanina. So, share ko ulit yung screen. Okay. Ayan, no? So ito yung MOOE. So basically, operating expenses, no? Yun yung MOOE. For guidance, no, meron ding document si DOST na ganito, no? You can also get a copy of this from the DOST website. Ito yung mga available MOOE line items. So, as I mentioned to you kanina, hindi pwedeng gumawa ng kahit ano lang, no, ng kung ano-anong line item dyan. No, kapag wala dito sa line items ng DOST, hindi mo pwedeng i-charge yan, no, doon sa project. So, yung kinaganda dito, meron ding description yan, no, yung ano yung mga pwedeng i-charge for each line item. No? So, pwede ka maglagay ng line item for training, supplies. So maisip niyo siguro baka yung iba dito hindi naman applicable sa atin, 'di ba, sa engineering. But of course kasi si DOST spread out, no, meron siyang wing na hindi lang naman engineering yung area ni DOST, na meron sila on rated din sa biology, medicine, pharmaceutical, agriculture. Meron din even on defense, 'di ba? May mga military ano pa. So yan. So something I want to highlight here is itong semi-expendable machinery and semi-expendable furniture, yan, no? So yung mga semi-expendable supplies. So if I remember correctly, ngayon sa DOST, basta below 50,000 pesos yung cost niya, hindi pa siya considered na equipment. No, kapag lumagpas na siya ng 50,000, equipment na siya. Sa equipment outlay mo na siya ilalagay, no, dun sa third part na. So ibig sabihin, kung bumili ka ng laptop for the project na 32,000 lang, considered supplies lang 'yan. No, hindi siya considered na equipment. So anong significance nun? So syempre pag equipment, iba yung procurement process, 'di ba? So the university nyo, sigurado meron kayong procurement process. So mas mabilis bumili ng supplies, no? Kasi yung supplies pwede ikaw lang yung bumili and then you have it reimbursed, 'di ba? Pero pag equipment, syempre mas madugo yung process niyan, may mga bidding, etc. No? And then even yung sa pag-inventory, I think iba din yung process, no, kapag supplies versus equipment. So yung kinaganda nito, kung aware ka dito sa semi-expendable line item, napapabilis din yung operations ng project mo minsan kasi hindi mo na kailangan dumaan dun sa tedious procurement process, no, kapag bumibili ka ng equipment. Okay? So utility expenses, as I mentioned, kung may equipment na gumagamit ng electricity, usually hindi naman maninigil yung university dyan, di ba? So gawin mo na lang counterpart funding. Communication expenses, no? So kung bumibili pa kayo ng mga phone cards, ng mga prepaid cards, you can also charge to the project. Yung mga internet expenses, medyo complicated yon, no? Kasi I think may requirement na dapat nakapangalan sa'yo yung account or something. Yun, hindi ko pa na-try yun eh. Yung like yung charging for, I think yung charging for Wi-Fi expenses. Hindi ko pa siya na-try. But it's possible din, no? You just have to check with your project manager na kung paano yung process na yun. Na-try ko na to yung mga awards nga ba yun? Dito. Kasi mayroon na rin ako na-try na line item dati. Nag-survey kami or basta nag-collect kami ng data sa madaming tao. Tapos para ma-encourage silang mag-fill out ng form or na survey, nagpa-raffle kami basically, no. So pwede rin charge to project yon, no, yung bibili kayo ng mga giveaways or prizes, no. So pwede ring ma-charge sa project. Yan, so professional services, so legal services, auditing services, important yan, no? Kailangan mag-budget for auditing services. Ito yung palagi, kahit kami, nakakalimutan namin ito minsan. Kasi at the end of your DOST project, kailangan mong mag-hire ng external auditor, no? So I think around 25,000 yung cost niyan, no? Kailangan mag-hire ng external auditor.
to audit yung financial report mo kasi isasubmit mo kay DOST for termination ng project is audited financial report na. So hindi pwedeng in-house auditor ng university, dapat external siya. So kailangan naka-budget, naka-budget 'yun. Repair and maintenance, no? Kung meron kang equipment, so syempre kailangan ng repair and maintenance nun. Financial assistance, ito usually hindi naman applicable sa atin ito. Taxes, ito meron taxes and pag bumibili yung malalaking equipment, maybe 10 million peso equipment or 2 million peso equipment na lang. Pagdating ka na sa procurement, hindi mo naman napapansin yung mga gain na to. Taxes, duties. But I had an experience lang na yung supplier, hindi nga pala sinali sa quotation, no? Yung taxes, duties, even delivery, no? So, yung presyo nga pala na 2 million, yung equipment lang pala yun. Nung dumating na yung item dito sa Philippines, from Malaysia yung equipment natin, yung items sa Philippines, sinisingil kami na duties, na customs duties. And I think meron pa akong VAT yun, hindi ko maalala. Yung problema. Kasi wala naman kaming line item na taxes and duties. So, kailangan pa kami mag-request for budgetary programming. Mamaya talk about budgetary programming din. So basically, kung na-approve yung budget mo, tapos buhin, dapat no additional costs. No? Maglilipat ka lang ng items. Dapat maglilipat ka lang ng money from one item to another. Pwede ka mag-request sa DOS. Ayan, apologies. Disconnect kami ulit. Ayun, so ayun no. So yun kaya dapat as a tip no when you buy equipment kasi kung nasali naman nung supplier yung taxes and duties do sa quotation, pwede mo nang isali yun do sa equipment outlay eh. Natanong ko kay DOST dati yun. They allow that no na ipapatong mo yung taxes and import duties dun sa presyo ng equipment. Basta wag lang siyang i-quote separately. No? So yun yung naging problem ko noon. So na-solve naman namin but we had to do some budgetary programming no, kay DOST para mabayaran namin yung customs duties. Napakasakit sa ulo noon no? Kasi kapag nasa port na yung equipment mo, magbabayad ka doon ng storage fee. No, pag lumagpas ka ng certain number of days na hindi mo kinuha sa port yung item, magbabayad ka ng 400 to 500 pesos per day, no? Na hindi mo siya kinukuha sa port. So madaming sakit sa ulo, no? Yung pag-run ng project din. Pero nandito na rin pala si French. Doc Neil, question. Yes, Marpy. Yeah, I think bring up ko lang, I remember regarding dun sa experience mo sa equipment na yung you had to pay. I'm not sure pero siguro the CDO team here can also look into. I think meron na, I'm not sure if it's a law or something, a circular that yung mga equipment used for R&D ay parang may exemption sila of something sa taxes or paki-check na lang yun. I think there was an incident kasi before na may gano'ng agreement na ata yung customs and I think I'm not sure if DOST or finance and then hindi aware si BIR or si customs. So check na lang natin yun kung meron na bang exemption yung mga equipment bought for R&D purposes. Ayun. So yeah, check that's na lang good po natin. Sige So please look into that no para for future din.
reference. References. So yan, so ito yung mga subscription expenses, no? So nagamit ko na rin to before. So pwedeng ano yan, no, yung pwedeng subscription sa isang software, no? So basta magagamit nyo dun sa project, no? Kasi may mga software minsan, kunyari mga statistical software. Kung nandito ka kahapon, yung pinakita ko na System Dynamics where subscription based yon, no? So you can also budget for those kinds of things, no, for your project. So printing and publication, so syempre ano yan, no? Kailangan natin representation expenses for meetings, no? So yung para may kayong food sa meetings, no? Representation expenses yan. Transportation and delivery, napaka-important din yan, no? Lalo na sa documents, no? Courier expenses, no? Kung magpapadala kayo ng documents to and from DOST, ganun. So kailangan mag-budget kayo for delivery expenses, no? Okay. So napakita na natin kanina yung Form 2B and then yung project line item budget, itong Form A. Ito pala, balik tayo dito. So ano siya, print out please. So as I mentioned, as long as ano siya, no, lumagpas siya ng 50,000, ano na siya, consider siya na equipment. Okay. So Form A, Form 2B, DOST salary scale, napakita na rin natin. And yun. So yun yung yun yung usually meron pa tayong form para sa work plan. Hindi ko na lang siya na-open dito. But basically it's just like a Gantt chart, no. Ipapakita mo lang yung schedule ng activities mo, no. There's a separate form for that. Na hindi ko lang siya na open for today. Basically yun yung mga requirements mo for submitting a project, no, a proposal document. So i-upload mo to lahat sa DPMIS website. Tapos yung mga contents ng Form 2B tsaka yung Form A, yung project line item budget, kailangan mo rin silang i-copy paste na doon sa text box ng NRCP website. So since 3 p.m. na, let's go straight muna dun sa next item, no? Tapos later we'll take some questions din. So yung next item ko is yung mga reporting obligations na natin, no? So what will happen kapag nag-start na yung project natin, no, with DOST? So first, meron tayong marireceive na letter, no, from DOST na pwede na mag-start, no? Pwede na mag-start yung project mo. So usually naka-address yan sa university president natin or chancellor, no? So I think itong parang letter na to, package, meron din yung kasama na ito, user's manual for PMIS. So yung PMIS, yan yung ginagamit natin to manage yung projects natin, no? So let me share ulit ito. So ito yon. So kanina DPMIS, ngayon PMIS na lang siya, no? So PMIS.dost.gov.ph. So pag meron ka ng DOST project, magkakaroon ka ng account dito. Tapos you can manage na lahat ng projects mo dito. So pwede kang mag-request ng account para doon sa mga administrative assistants mo, administrative staff, no? Para tutulungan ka nila mag-upload ng documents, mag-submit ng documents, fill out ng progress na reporting do sa project. So dito din kasi monitor ng project managers yung project status mo. So kung meron ka mga requests, like gusto mag-request ng extension sa project, gusto mag-request ng budget realignment, dito mo rin isasubmit sa portal na to, no, sa PMIS portal ng DOST. Okay? So yan. So you can use this website to monitor your deliverables, monitor your project schedule, and to submit requests. Okay? Let's check other documents. So once go na yung project mo, so makaka-receive ka ng letter, di ba, from DOST, and you also receive an invitation for a project pre-implementation meeting. So napaka-generous ni DOST in this regard na yung buong team nila, let's say from P-Shirt, no, kasama yung taga-finance nila, taga-admin nila, yung project managers nila, they will all visit you, no?
for the start of your new project, and then they will discuss with you yung ginagawa ko din ngayon, basically, no, ano yung mga guidelines nila, ano yung rules nila, aning mga pwede tsaka hindi pwedeng gawin sa DOST funds, no? Ano yung reporting responsibilities natin. So i-discuss nila sa iyo 'yon, one-on-one, no, with the team, no? Pwede mo isama yung team mo tapos sila DOST. So pupuntahan nila kayo, no, sa campus nyo para i-present sa inyo yung guidelines, no, ni DOST on how to run a project. So ito invitation letter lang ito, no, na magko-conduct sila ng re-implementation meeting in your campus. Okay? Tapos, kapag okay na, usually kapag approved na yung project, sabay-sabay mo ma-receive ito, no? Yung letter na okay na yung project mo, approved. No? Tapos, meron ka ma-receive na letter na invitation for a re-implementation meeting. And meron ka ma-receive na ito yung tinatawag na Notice of Release of Project Funds. Ito yung tinatawag nila na LLDAP. No? So ito yung proof na ipapakita mo sa university, no, nyo, na na-deposit na ni DOST yung pera sa account ni USTP. And now you can start creating, di ko alam kung paano sa USTP yung process ito, no? But typically, you should create a project account, no, within USTP para yung funds nyo nakahiwalay yung accounting niya. Para syempre hindi magagamit ng university for other purposes yung pera, di ba? So you need to create a separate account within the university. Tapos, ayun. So sa amin, sa Lasal, kailangan pa namin gumawa ng bagong line item na for that budget. Tapos, ayun na, gano'n na siya. No? So every time na we buy something or we want to reimburse something, yung kausap mo na yung university nyo na, no? Kasi si DOST naman, one time siya nag-release, no? Kumbaga, yung budget mo for the whole year, ibibigay niya na sa'yo at the start of the year. No? So kung meron ka mga reimbursements, may mga kailangan kang bilhin na equipment, yung kausap mo na lang yung university na lang, no? Yung taga-accounting or finance office ng university. So even yung procurement office ng university, sila na yung mag-aasikaso ng equipment purchases nyo. Okay. So yung ipapakita mo na proof yung inatawag nila na LL dot, no, yan. So yun yung proof na deposit na yung funds dun sa account na ng university. So papakita mo yan sa finance office nyo para i-allow ka nila magbukas ng sarili mong account, no, within the campus. Yes. So, Saan ba yan makita? saan? ADA number. Saan ba yan? Sila sa kanila na galing yan. Sa implementing agency. Yung kung first time makaka-receive ng DOST funds ng university, malamang yung project manager mo, hihingi niya sa'yo yung bank account details ng university. So syempre hindi pwedeng personal account mo, dapat account ng university mismo. So pero dito wala kang role dito. Sila na mag-uusap diyan, yung finance office ng university tsaka yung finance office ng DOST, sila yung mag-uusap diyan. Kasi financial matters, bank transfers. So, wala kang kailangan dito. Kumbaga ibibigay lang nila yung letter na to sa'yo, pupunta ka sa accounting office, dadalhin mo to as proof na may pumasok na, may dineposit na funds si DOST for your project. Tapos gagawan ka ng university na sarili mong account, parang sub-account number. Tapos lahat ng purchases mo, dun may charge sa account na yun. So, para din pag nag-generate ka ng financial report later on, kasi every quarter, yung financial report, quarterly yung submission niya. So, para to every time na nag-generate ka ng financial report, mas madali siya. Kumbaga yung mga purchases mo, expenses mo, hindi siya nakahalo do sa miscellaneous ng university, di ba? So, separated siya. Ida-download lang nila yung lahat ng transactions na naka-charge dun sa account mo. Tapos meron kang agad nice and clean list no transactions. Hinihingi ni DOST yun, quarterly, yung financial report. So ito yun, no? So I was mentioning, merong tawag si DOST na Form 8. No? Ito yung quarterly financial report. So sa quarterly financial report, so nandito yan sa left side yung pinaka-line item budget natin. So kung naalala nyo kanina, ito yun, no? Yung line item budget, nandito yan sa left side. Tapos sa right side, kailangan mong i-declare kung meron mga budget reprogramming, lalabas dito yon.
Kailangan mo i-declare ano yung, how much na yung mga na-release mo, no, na budget, and how much yung mga disbursements, how much yung mga accounts payable. So yung mga accounts payable, yan yung for example, yung equipment or yung item na PO na siya, no, meron ng purchase order yung item, no. So accounts payable na yan. Or kunyari, pag nag-hire ka ng research assistant or secretary, no, administrative assistant. So syempre yung kontrata nila 1 year, 'di ba? Annual contract. So, basta nakakontrata na yung amount na yon, accounts payable na rin yon, no? So ilalagay mo yon. So very important yan, no, yung magde-declare tayo ng expenses even if accounts payable pa lang siya, no? Kasi sometimes talagang delayed talaga, no, yung purchases and yung processes sa universities natin. So even sa private university, delayed din, no, yung mga transactions. So nangyayari yun na matatapos na yung 1 year, wala ka pang disbursements. No? So hindi maganda yun sa mata ni DOST, no? Kasi ang lumalabas sa report mo, hindi mo ginagamit yung pera. So parang humingi ka ng pera tapos hindi mo naman pala gagamitin. So kasi meron dito sa financial report na um, unexpended budget. Kailan ba ito? Ano to? Q2 year. Ito. So halos dito, wala pa akong expenses dito. Yes, so. Yung pera, basta walang umabot ng 1 year. Pero wala, what I want to say then, si DOST very understanding siya. Pagsasabihan ka lang niya, ipa-flag niya lang yon, no? Pwede mong kaso ang mangyayari doon, kaya natapos yung 1 year, meron ka sobra, kailangan mo mag-request na i-carry over yon, yung budget na yun for the next year. No, so kumbaga meron siyang separate process. So dapat talaga inuubos mo yung budget mo. So I'm not sure kung mag-a-apply din ito sa DOST, but in any other institution, kunyari sa university namin sa Lasal, nag-request ka ng ganitong budget for laboratory expenses. Kaya may kang laboratory, no, sa department. Humingi ka ng 10 million for maintenance ng equipment, no? Natapos yung taon, nagastos mo 5 million lang. Don't expect next year na bibigyan ka pa rin nila ng 10M. Sasabihin na, di mo naman ginagamit eh. Ba't humingi ka ng 10M, di mo naman ginagamit. So, yun. Kaya yun talaga. So, in any organization, institution, pag humingi ka ng 10M, sigurado yung magagastos mo siya. Kasi next time na humingi ka, huwag ka mag-expect na ibibigay na sa'yo. Tatawaran ka na nila. No, magna-negotiate na sila sa'yo na, dati humingi ka ng 10M, binigyan ka namin ng 10M, ginastos mo 5M lang eh. Ngayon, hingi ka ng 20, ngayon 10 na lang. Sabi ko sa'yo, tawad na sila. So, ayan, dito sa financial report, ito, ano pa lang ito, Q2 year 1. I think ang dami ko pang unexpended budget dito nun. Ayan, no, out of the 10 or 12M na budget, 7 pa. But second quarter pa lang to nung project, no? Kaya madami pa akong unexpended. So itong last column, ito yung unexpended budget. So every time meron kayong quarterly yung progress reporting with yung project manager, bibisitahin nila kayo sa campus. No? Tapos magmi-meeting kayo, ituturo mo sila dun sa lab or papakita mo ano yung ginagawa niya, activities, papakilala mo yung staff mo. Usually ito yung binabantayan nila, yung unexpended budget. No? So i-remind ka ng project manager mo dyan na, sir, ba't hindi mo pa nagagamit yung budget? Ano yung problema? So yan usually concern nila. No? So make sure na mabilis yung galaw natin. Kaya dapat meron kang full-time staff, no, para mabilis yung galaw sa project. Kasi kung ikaw lang lahat gagalaw, aasa ka sa colleague mo na professor din, busy din sa mga classes, busy din sa mga thesis advising, aasa ka sa masters or undergraduate students mo na nag-aaral din, meron din sila mga deliverables, mabagal yung galaw ng project, no? Hindi gagalaw yung project. So dapat mag-hire ka talaga ng full-time person, no, to do yung activities, no? Pwedeng ito yung mga fresh grad students natin na naghahanap pa ng trabaho, pwede mo silang i-hire, no, as project staff. Kasi maganda naman, no, yung salary rates ni DOST, pinakita natin kanina. Science research specialist, 37,000 monthly, di ba? So, kukunin yun, ha? Kukunin yun ng mga, ng mga tao for full-time position. So, ito yung quarterly, no, financial report, pinaprepare natin to. So, prepare natin to together with your accounting office na finance office. Kailangan itong pirmahan ng check ko lang yung kailangan itong pirmahan ng pinaka saan ko ba nilagay ito? 'To.
Wala ako, na-disconnect ako. Kailangan itong pirmahan ng pinakamataas na person no dun sa finance office nyo. Sa Papamitin amin, ako, hindi yung na lang controller. kinaya kahapon eh. Sana, oo. Marfy, hindi naka-mute yung mic Sorry. mo. Sorry. Yan. Sige. Yan. So, ayun, no? So, yung financial report na to, hindi mo to basta-basta gagawin kailangan pumunta ka dun sa accounting office nyo, hingi ka nung list ng transactions, no? Kaya napaka-important na meron kang separate project account kasi pipirmahan ito nung sa amin university controller yung nagsasign. Yung kanina, yung isa kong pinapakita, saan nga ba yun? Close ko ba yung isa kanina? So anyway, pinaano din naman ito. Same type of naman siya, report. So yung sa isa kong example kanina, yung senior vice president pa namin yung nagsasign. So ganun nagkastig si DOST na basta financial reports, high ranking university official yung kailangan mag-sign, no? So yung sa latest projects namin, I think yung senior vice president ng LaSalle yung nagsasign. So dito yung university controller nag-sign. So kaya yun. So dapat yung gagawin mo na financial report, you work together with yung accounting or finance office din ng school, no, ng university because they need to sign, no. Kung quarterly reports pa lang or kahit annual reports, hindi pa kailangan ng auditor. Kailangan pala ng auditor kapag terminal report na, no, kapag nag-end na yung project. So aside from you and the head ng financial office nyo, magsa-sign pa yung sa amin vice chancellor for research namin to, si Raymond Tan, no. So ganun ka dami, no, yung signatories. Kaya kailangan mo talaga ng staff na ng tao kasi mahirap tong gawin lahat, no, kung as a professor ikaw pagagawa lahat ng mga tasks na to, no. So very tedious siya, no, yung mga administrative tasks. So aside from Form 8, yung quarterly financial report, meron din tayo ng Form 9 na separate. No? Ito yung Schedule of Accounts Payable. So you have to put here ano yung mga accounts payable, no? No, pwede kasing nakakontrata, yun na mention ko kanina, pwede nakakontrata na yung amount, no? Tapos kahit hindi pa siya nare-release, hindi pa napaprocess, basta't committed na yung amount, ilalagay mo siya dito. No? So Form 9, accounts payable. So ito yung lahat ng mga ko nun, no? Including myself as project leader. Mga standard DOST rates naman yan. No? So hindi tayo pwedeng mag-imbento. Sarili nating rates na kailangan i-follow natin yung DOST salary scale. So ito lahat yung mga staff ko, no, sa project na to before. Check ko lang yun sa chat. So ito report of disbursements. Yung pinagkaiba nito, ito din yung mga same amount, no, na nilalagay natin dun sa financial report. Ito. Bilhin lang natin. Yan, no, yung disbursements. Yan din yung nilalagay natin dito. Ang pinagkaiba lang dito sa form na to, separate form din to ni DOST, no, report on disbursements. Kailangan ilalagay na dyan yung disbursement voucher number ba yun, yung DV number. So hihingin mo yun sa accounting office, no. Ito yung parang resibo, parang ganon, na na-release, proof, no, na ayan, we're back. Ayan, so ito, no? So yung Form 12, list of equipment purchased yan.
So, hindi mo 'to kailangan i-submit quarterly 'no, kailangan mo lang siya i-submit for that quarter kung meron kang binili na bagong equipment 'no. So, ito yung contents nun. So, kung ano yung item, amount, 'di ba, yung, actual equipment purchased. So, amount sa line item, actual amount kasi possible na nung binudget mo yung item na yun a year ago, iba yung presyo niya. Nung binili mo siya ngayon, nag-iba na yung presyo. So, ilalagay mo yung actual amount dito. Actual amount, unfortunately, hindi pwedeng sumobra, no? Pwedeng may sukli, wag lang sa sobra. No? So, the serial number, ha? Mm-mm. Kailangan mo na mag-realign. Mag-budget realignment ka. Kunyari 120,000, naging 121,000, hindi na pwede yun. Kailangan mong mag-budget realignment. Kaya dapat yung ano talaga, pag nagagawa ka pala ng proposal, kausapin mo na yung supplier. Oh, hingi ka ng yung ilalagay mo na budget, ibase mo talaga dun sa actual quote niya. Maglagay ka lang ng buffer. Na kunyari maglagay ka ng contingency na 5%, 10%. Dagdagan mo na ng konti, wag ka lang mabitin. Kasi kung na-drag along yung approval ng project mo, pwedeng nagkaroon ng inflation, tumaas yung presyo. After 1 year, iba na yung presyo ng equipment, hindi mo na mabili. So dapat maglagay ka ng contingency talaga na dun sa presyo ng equipment. Kasi kapag sumobra, nagkulang yung budget mo, hindi mo na mabibili. Unless na, pwede ka naman mag-budget reprogramming, no? Budget realignment. But yun, ma-hassle ka kasi instead na dire-diretso yung galaw mo, magpa-process ka pa ng budget realignment, no? So Form 11, list of personnel involved. Um, ito, nandito ito lahat yung basically yung people working on the project, no? So dinedeclare lang natin dito yung salary nila and in office. If yung syempre yung mga hindi full time like myself, meron akong salary received from the university, ilalagay dito. And then for this particular project, how much yung na-receive nila. Tapos yeah, ito lang naman yun. Technically for HR purposes lang ito, no? Hinihingi nila yan. So ito, you don't have to submit this every quarter. Siguro pag meron lang bagong hire, no, dun sa team mo. Okay. Ito, let me see yung others. Mamaya na siguro to yung extension. I-rearrange ko lang tong mga iba. Tapos na tayo dito. Okay, sige. So, mukhang yun na yung mga sa kailangan fill upan. And then let's go ngayon dito sa Form 10 naman. So itong Form 10, hindi. Bago Form 10, Executive Summary, Valuation. Ito na lang muna. Sige. So every quarter din, so ito year 1 accomplishment report na ito. Pero every quarter din, kailangan natin mag-produce ng parang narrative report, no, kay DOST. Kailangan ikukwento mo lang doon sa report na yon ano yung activities and accomplishments mo for the quarter. And then si DOST din, every quarter, through your project manager, bibisitahin ka nila sa university to validate yung mga nilagay mo dito, no, sa accomplishment report. Ano lang naman yan, simple, you can use bullet points, paragraphs, attach pictures. Siyempre, mas maganda na merong picture. So ito yung delivery ng equipment namin, nag-attach ako ng picture. Tapos ito yung nagsa-setup kami dun sa lab ng equipment and testing. Ayan, so add pictures, no? Syempre para makatotohanan yung report natin. Di ba? So, ayan. So ano to, no? Vehicle chassis dynamometer equipment to in-acquire namin. Ayan, na nag-start. Ganyan pa lang itsura ng lab namin nun. Ito yung mga assistants ko. So, we're doing something dun sa equipment. Ayan, nag-install dyan ng pneumatic lines para dun sa brakes.
So ito, nag-design kami ng extension ramp para makapag-testing kami ng jeepney dun sa dynamometer. So nilagay ko lang din dito. And sa project, meron din kaming software related work. Ayan. So yun, magkukwento ka lang kung ano yung mga ginawa nyo na activities dun sa project for the quarter. Ito for the whole year, ito yung pinapakita ko dito. Tapos syempre add more pictures kung meron kayong mga data gathering, maglagay ng charts, di ba? So syempre para makatotohanan talaga yung yung project reporting natin. Ayan. So yung mga pictures talaga, tsaka data and charts yung magdadala dyan, no? Dyan sa report mo. Kasi kung wala ka mapakita na evidence, no? Mahirap report ng accomplishments. Okay? So ano pa ba nandito? Tingnan natin. Yan, more data, more testing ng sensors and vehicle. And then we also visited some motor vehicle inspection centers, no? Nag-interview kami dyan and check ng mga facilities nila. Yan. Sa mga sa mga LTO, motor vehicle inspection centers. Okay. So ito, yung lab na rin namin yan. We also accommodate guests, no, for research dissemination. Yan. So yan, so every quarter, we prepare itong narrative report. Tapos, as I mentioned, magvi-visit si DOST sa inyo. And then, pag nag-visit si DOST, yung project manager, gagawa siya ng minutes of the meeting, no? Kung ano yung mga napag-usapan nyo na accomplishments mo. Yung minutes of the meeting, basically ito yon, yung Form 10, no? Ito yung project monitoring and field evaluation report niya. So, ipapadala nila sa ito, ipapublish nila yung report nila from the visit, and then you have to sign this, and then they will also sign it. So, ito yung minutes ng visit nila sa inyo, no? So titignan din dyan yung percent accomplishment ng each objective, no? Para may na-monitor nila kung may nagawa ka bang trabaho talaga sa project. Yan. And then kung may mga problems, issues like kung kailangan ng additional extension sa project, pwede rin i-mention dyan. Tapos, ano pa ba? Concerns. Yan, recommendations. Ito. Kung meron silang mga gustong ipagawa sa na additional na sa tingin nila can be improved further, pwede din ilagay nila dito yan. Okay? Ito, so inevitable no, na syempre madedelay din tayo dun sa natin, no? Sa projects natin minsan. So in this project, nag-request ako na extension dito, no? So gaano kahaba ba yung request ko na extension? Hindi ko na maalala. Probably 6 months siguro yung request ko dito. So ito yun. So meron ding kapag mag-request ka na extension, kailangan mag-fill up nitong tinatawag na executive summary for the extension request, no? So I think for annual report, kailangan din natin mag-submit nito na executive summary for the annual report, no? So basically, itong extension request, kailangan mo lang maglagay din dyan ng accomplishment mo ng objectives, no? Kung ilang percent na yung na-accomplish mo, no? Tapos, I think meron din dito, ito yung 6 Ps. So kailangan mo din ilagay dyan yung actual accomplishments mo with respect to the 6 Ps, no? Yung kung naalala kanina. And then, wala dito yung work plan. Yeah, but may kasama din itong form na yung adjusted work plan. Kailangan mo ding i-submit. Ito naman yung sa budget realignment and reprogramming, no? So if kung pareho pa rin, no? Kung tama yung memory ko of regarding budget reprogramming and realignment, for the whole duration of the project, you can only request for this 2 times, no? 2 beses ka lang pwede mag-request ng budget reprogramming. So you have to use it
wisely, kumbaga, no? Kumbaga, isipin mo na lahat ng na-realize mo na kailangan i-adjust sa budget. Tapos pagsabay-sabayin mo na. Kasi kung pa isa-isa yung request mo, mauubusan ka. No, na you can only request to adjust the budget twice, no, for the whole duration of the project. So, syempre, to do this, simple naman, kailangan mo lang ng justification letter. And then, syempre, you have to show yung original amount, yung reprogrammed amount. Tulad nito, binawasan ko yung salary. No? Ito, in-increase ko yung salary. Tapos, you just have to justify, no? Bakit kailangan? Ba't mo in-increase yung salary niya? Kasi in-increase yung contract niya to 12 months. I can't remember kung ilang months yung original nito. So, yan. Ito, ni-reduce yung salary kasi late nag-start yung contract. So, may mga ganyan na issues, no? Technically, para talaga nag-run ng company na pag nag-run ka ng DOST project kasi meron kang full-time employees, eh. Yung mga small nuances na ganito, kailangan mong i-settle yan. Otherwise, magiging unexpended budget yon. No, kunyari, nag-budget ka ng 12 months for a secretary, nahirapan kang maghanap, nakapagsimula siya, third month na ng project, so ibig sabihin, meron kang unexpended na 2 months budget. Kailangan mong i-reprogram yan, i-realign yan. Otherwise, magiging unexpended. But ipunin mo na, no? Ipunin mo muna yung lahat ng kailangan mong i-reprogram. Probably around midway na sa project, doon ka na mag-reprogram para sabay-sabay na yung reprogramming. So, I think that's it. So, yun na yung last na form ko na sample dito. And wala ko ng sample na form na isa. Pwede ka din mag-revise ng deliverables, no? So, let's say nag-commit ka ng let's say nagde-design ka ng product, no? And then nag-commit ka ng 5 prototypes, no? 5 prototypes yung kinamit mo. Eh kaso nagtaas yung costs, 'di ba? Nagtaas na yung costs ng prototyping. Pwede mong i-request na i-reduce yon to 3 prototypes na lang. Meron ding process and form, no, sa DOST for that. So just keep in mind na pwedeng gawin yon, ano? Tapos yung exact procedure, inquire nyo na lang sa project manager nyo if ever. But yun, that's possible, no? Okay, so that's it, no? Yun yung i-share ko for today. So some na lang din, parting thoughts, no, about running a DOST project. So running a research project na using government funding is challenging, no? So I'm really emphasizing this, no? So wag niyo sosolohin yung trabaho. Hire full-time staff, no, to run your DOST project. No, wag kayo nga asa sa co-faculty nyo, wag kayo nga asa sa thesis students. Hindi nyo ma-deliver na yung DOST project. Very demanding ang isang DOST project, and because and rightfully so, no, because they're giving us millions, 'di ba, of pesos to deliver yung projects. So kaya si DOST, very strict si DOST. Yung mga na-mention ko kanina na rules, is lalo na sa line item, pag wala dun sa MOOE list na pinakita ko kanina, yung merong yellow rows, 'di ba, yung may table, hindi siya pwedeng ilagay sa line item budget. Doon sa salary ng staff, 'di ba, merong prescribed salary rates si DOST. Gagamitin mo dapat yung pinaka-latest, no? Tapos to the last peso, dapat sakto yung salary niya. Sabi nila, pwede daw, kung gusto mo, pwedeng mas mababa. Huwag lang sosobra, no? But of course, syempre,